Hello po sa inyo. I hope you're doing well po. So, this is your daily gabay and bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading pa rin. So, pakihanap na lang po ng sign ninyo sa timestamps po below the video para pwede na po kayong dumiretso doon sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo for today ay Chariot. Wow. So, napakaganda nito kasi this is going to be a beautiful journey ahead of you kasi nanggagaling kayo rito sa isang tagumpay. Nanggagaling kayo sa pag-succeed, sa pagharap sa hamon na buhay or pag-succeed sa kung ano man ang task or project na ginawa ninyo or kung ano man ang venture ninyo, no? So, napagtagumpayan ninyo yan. So, you are heading towards progress. You are heading towards another path, no? Sa buhay na merong naghihintay na siguradong another tagumpay. Kasi ngayon, mas ano na kayo, mas confident na kayo sa sarili ninyo, mas confident na kayo about sa mga talents, skills, and gifts ninyo kasi napatunayan nyo na, no, na you really have that what it takes, no, to be successful. Kaya ngayon, kung ano man ang tatahakin ninyong daan, ano man ang gagawin ninyo or sisimulan ninyong another venture, ano na kayo ngayon, confident kayo, no, na ito'y muli mapagtatagumpayan ninyo. There is also travel dito na po pwedeng gagawin kayo, Aries, no? So, maybe this travel is related doon sa kung ano man ang venture na gagawin ninyo. Po pwede rin na magsisimula kayo ng venture dito na baka nasa travel industry or travel related na venture. Or po pwede rin ang iba sa inyo rito, baka kayo ay bibilin sa sakyan, ano, yun din ang na-pick up ko rito. So, good luck po. So, we have the world. Wow, travel talaga to, Aries. See, the world is also travel energy at saka time of accomplishment and time of achievement talaga ito, no? So, talaga nagka-coincide silang dalawa. So, maaari talaga na meron kayo ritong mga makakamit, no, na tagumpay. Meron talaga rin ditong completion kayo, accomplishments and achievements, no, na talaga namang pinagtrabahuan ninyo for the longest time, no? Ito yung matagal na ninyong pinag-effortan. So, finally, you're definitely going to succeed. You're definitely going to finish it, no? Sa ngayon. And it's going to be a rewarding one para sa'yo. Baka mabigyan din kayo rito ng promotion, mabigyan kayo ng financial reward dito sa galing, sa effort, no, na ginawa ninyo. And yun nga, baka kayo ay magta-travel din. So, what else? We have 9 of Cups. Napakaganda. Napakaganda ng ano ninyo. Kasi si 9 of Cups, wish fulfillment ito, no? So, mayroon kayong mga wishes na magka-come to fruition. Baka isa sa mga wish ninyo dito ay yung matupad nyo na, no? Kung ano man itong ginagawa ninyo, ano man itong task ninyo, ano man itong trabaho ninyo. So, maaaring isa yan sa mga ninyo, sa mga minimithi ninyo or isa yan sa mga pinagtatrabahuan nyo talaga, no? At maaaring yan ay ibibigay na sa'yo. Kasi nga, diba, may kasabihan na God helps those who help themselves. So, kung talaga nakikita ng universe na ikaw ay nagtsatsaga, pinaghihirapan mo, pinagtatrabahuan mo, kung ano man yan, and provided that it is also for your highest good, talagang yan ay maaring tutulungan ka at ibibigay talaga sa iyo, no? At maaring ito na yon, no? Ito na yon, your wishes are coming true. This is the time that you are going to embrace that happiness and joy. At you will be very optimistic, you will be very excited about everything dito na magaganda nangyayari, no? There is also material or financial success, no, na po pwedeng makamit kayo around this time. Kaya good luck sa iyo. So tignan natin kung ano ang inyong final message for today.
Ay, sorry po, nagalaw yung camera. Unicorn portal, focus your light and listen for a message. Okay? Kasi maaaring merong special na mensahe para sa iyo ang universe. So, listen to your intuitive messages. Okay? Listen to your gut feel. Okay? Kasi for sure, merong mensahe na gustong ibigay sa iyo ang universe, and that could be guidance, that could be answer sa tanong ninyo, or that could be enlightenment. It could be anything na gustong iparating sa inyo ng universe. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga energies and messages din for today. We have Temperance. Ayan. So, this is about healing. This is about balance, no, moderation. So, yun ang mga bagay na kailangan ninyo siguro sa ngayong gawin, or this is something that you are going to work on sa ngayon, or this is something that you are going to receive into your life, no? Balanse, yung healing, kung meron kayong mga situation, no, na po pwedeng if you have situations that kailangan ninyong masolusyonan na, no, may mga problema na kailangan masolusyonan, maybe now you will be able to get that, no? Maaaring masosolve mo na, mahahanap mo na yung solution sa bagay na yan. Isa pa, siguro meron ditong balanse, no? Maybe maibabalik mo na din ang balanse sa buhay mo. Maaaring sa ngayon titignan nyo na din ito, no, na magiging kumbaga ayusin na, no, ang inyong situation dito. So maaaring you are going to start focusing on different areas of your life para magkaroon ng kaayusan, ano, order kumbaga. So, we also have Wheel of Fortune. Holy moly, Taurus. This is good fortune on your side. So, swerte kayo, no? Siswertehin kayo sa ngayon. Maraming pagbabagong pwedeng maganap dito, no? There could be a lot of changes, a lot of movement, a lot of adjustments na pwedeng gawin ninyo sa buhay ninyo sa ngayon. At yan ay puro guided kayo ng universe to do that, no? Kasi destiny is at play sa ngayon. Makakarating ka na sa kung saan ang inyong destiny, kung ano ang inyong destiny. Things will be, kumbaga aligned towards your destiny rito. Kaya, ito na yung time na magiging masaya ka. Ito na yung time na bababago na ang mga sitwasyon mo sa buhay for the better. And, yun nga, no? The universe is going to intervene in your circumstances ngayon para mas maging maayos, mas maging maganda na ang inyong sitwasyon sa buhay. Siswertehin kayo, no? Lalo-lalo na pagdating sa pera, no? Magiging maayos ang kapirahang aspeto ninyo, magiging masagana kayo. You'll be prosperous and abundant, and pwede rin na may travel dito na gagawin ang iba sa inyo. So, good luck din po sa inyo dyan. Okay? So, what else? We have the moon. The moon is about guidance. No? This is about intuition. This is about dreams. So, guided kayo. No? Parang nasabi ko kanina na guided kayo ng universe. With the moon energy, this signifies na maraming guidance, divine guidance ang pinapadala sa inyo ng universe sa inyo, at yan ay mga yung parang aanuhin kayo, ipupush kayo ng universe towards a situation na kung saan yun ang dapat ninyong kabilangan, or yun ang dapat ninyong gawin, yun ang dapat ninyong puntahan. Okay? So this is about listening to your intuition, no? Para nang sa gayon magabayan kayo kung ano na ang mga nararapat ninyong gawin, ano mga bagay na dapat ninyong i-prioritize, yung mga ganon. At baka ang iba sa inyo hindi nakakapakinig o hindi na-access yung inyong
ang inyong intuition. Kaya even in your panaginip, no, pay attention kayo sa mga elements na nakikita ninyo sa inyong panaginip, kasi maaaring pinapadalhan din kayo ng mga impormasyon ng universe through your panaginip, no, para magabayan kayo kung ano na ang dapat ninyong mga gagawin. Okay? So tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa inyo, or kuha tayo ng final message dito. Go with the flow. Sabi dito, relax and trust. Accept what is happening. There is a sense of surrender dito na paanyaya sa inyo, Taurus. No? Just go with the flow. No? Magtiwala ka lang. Just relax. Tanggalin mo yung stress mo. Tanggalin mo yung stress sa katawan ninyo. Tanggalin mo yung stress, tanggalin mo yung tawag dito, nung pag-worry ninyo, you know, and just surrender to the universe. Mag-surrender ka lang sa Panginoon, okay? Just accept what is happening. I-embrace na lang ninyo, wag na ninyong kontrahen. Wag nyo nang ipagpilitan kung ano man ang gusto ninyo, you know, tanggapin nyo na lang. And just offer everything to God. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun and Rising Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay Queen of Wands. Ayan. So, some of you dito, no, you are going to be so focused, no, on the prize kayo, focused kayo sa kung ano yung ma-achieve, kung ano yung gusto ninyong ma-achieve, kung ano yung gusto ninyong tahakin na daan, no, kung ano man dito yung ine-envision ninyo na gusto ninyong makuha or gusto ninyong makamit, no, sa buhay. You are really going to do anything and everything in your power dito para makuha ninyo ito, no? So talagang ganoon kayo kaporsigido, ganoon kayo ka-determinado, no, for that. Kaya good luck sa iyo. We also have 9 of Swords, no? But some of you dito nai-stress, nag-worry, you know. So as much as possible, wag na ninyong gawin ito, no? Wag kayong mag-worry na, wag na kayong wag na kayong mag-isip ng kung ano-anong negatibo. Kasi alam mo, lagi kong sinasabi ito, no, na negative will attract negative, diba? Positive will attract positive. Kaya kung lagi kayo nag-worry, kung lagi kayo nagkakaroon ng anxiety, ng sadness, mga ganon, mga low vibe, no, na emosyon or pakiramdam, ako, mas lalo lang dadami yan. Mas lalo lang na mag-a-attract kayo ng same thing sa buhay ninyo. And, diba, ano mangyayari? Diba, mas lalo lang kayong lalalim pa yung inyong anxiety. Diba? Kaya, wag na, no? Let's always think positive. Pag merong tayong nararamdaman na negatibo, agad-agad, ano, apulain natin, parang apulain natin agad, diba? Kasi it's not going to help you in any way. Hindi yun kung kayo ay nag-worry, diba? Nakakapag-isip ba kayo ng mas maayos, ng mas mabuti? Meron bang magandang solusyon kayo naiisip kapag nag-worry kayo? Diba hindi? Parang mas lalo pa tuloy dumadami ang kinakaworry ninyo, na marami pang naiisip kayo na kinakaworry ninyo, hindi ba? So kapag may ganyan, 'di ba? Siguro go-worry kayo kasi may nakikita kayong problema, 'di ba? So wag na nating wag nating ipag-alala 'yan, kundi ang isipin ninyo, anong gagawin ninyo para ma-solve ninyo 'yan? Anong gagawin ninyo para makaalis kayo sa sitwasyon na 'yan, 'di ba? Sa challenging situation na 'yan. Ano ang magagawa ninyo? Yun na lang, para moving forward agad, 'di ba? At saka kapag positibong iniisip mo, positive thinking ka, mas dadami yung ideas mo, 'di ba? Na magaganda
na po pwedeng makapag-isip ka dyan ng mas maraming pag-iisip, mas marami kang options na pwedeng maisip dyan na pwede mong gawin para masolusyonan mo yung problema or para makalabas ka sa challenging situation na yan. No? At mas mas magiging excited ka. Alin kaya rito? Alin kaya rito yung pwede kong gawin? Diba? Ito ba? Or ganun. So, mas magiging excited ka to come out, no? Of a beautiful move, a good move na mas mas makakapagpaganda ng inyong sitwasyon, mas makakapag-improve ng inyong sitwasyon. Okay? Rather than ganito, no, kapag nalulungkot ka, kapag nai-stress ka na, mas lalong naguguluhan ang isip mo. 'Di ba? So mas lalo lang dadami problema mo diyan. So what else? We have justice. You are getting what you deserve. Kung ano yung para sa'yo, yun ang ibibigay sa'yo. No? Pero, di ba, kailangan nating pagtrabahuan. Kailangan natin mag-take action. Kasi wala namang nangyayari, wala naman tayong gustong mangyari na hindi natin pinagtatrabahuan. Wala namang basta na lang bumabagsak sa lap natin, hindi ba? Kaya kailangan natin mag-take action and we need to work on it. We need to make sure also that nasa balance lang ang lahat. Diba? Yung ganun. So, para kailangan din na sa bawat gagawin natin, lalo na if it's involving other people, let's always be fair. Let's always maging patas lang tayo para sa lahat. Diba? So, tignan natin kung ano yung inyong final message. Uncored relationships. Let go now. Okay? Forgiveness is freedom. So, pwede na merong relasyon dito na mapuputol na, merong relasyon dito na tatapusin mo na. Because this is something, no, na siguro baka toxic na, no? Toxic situation na to, toxic relationship na to. So, it's about time na for you to uncord that relationship. Ipaubaya mo na yan, no? Tawag dito, i-let go mo na yan. Alisin mo na yung connection mo sa taong yan. Kasi for sure, that person is not giving you or it's not giving you good vibes na, no, maaaring yan ay nai-stress ka na lang dyan, o pwedeng yan ay toxic relationship na hindi na magandang epekto sa'yo. Kaya kapag gano'n, huwag ka nang magdalawang isip. Lalo na kung ang dulot nito sa'yo, sama na ng loob, sakit ng ulo, nawawala na sa'yo ng respeto, at pati yung sarili mo parang, diba, pati ikaw nadadamay na parang nawawalan ka na rin ng respeto sa sarili mo. So, it's not healthy anymore. It's time to let it go. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Saan po yung nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakarasanin kayo. Thank you. So, ayan. Ayan. Wow. So, Cancer, tignan mo. Ang ganda, diba? So, unahin natin itong bottom of your deck. So, we have Wheel of Fortune. Napakaganda. Meron sweating dadating sa buhay ninyo. This is good fortune and good luck on your side, no? At ito yung energy ninyo sa ngayon. Isa sa pinaka-powerful energy ninyo sa ngayon. Magkakaroon kayo rito ng pwedeng abundance of money, prosperity, maraming pagbabago, maraming movement, maraming changes. No? But those are good things. No, magaganda ang pwedeng mangyari dito sa inyo. You know, siguro yung mga pangyayaring ito will be in alignment, no, with your destiny. Kasi destiny is at play. Diba? Kaya kung ano ang makakapagpasaya sa iyo, whatever it is that will give you a sense of fulfillment, no? So, feeling ko, ito na yung ibibigay sa iyo ng universe. So, we also have Two of Pentacles. Ayan. So, napakasipag din ninyo. No, napakasipag ninyo, kaya baka naaaliga ka kayo lagi, no? Marami kayong ginagawa, marami kayong inaasikaso. So ngayon, this is asking you for balance. Find the harmony within yourself para mas makita ninyo anong mga dapat na prioritize, ano yung papaano ninyo babalansihin ang lahat, something like that. Okay? So what else?
We have Ace of Cups. Ayan, siksik, liglig, umaapaw talaga ang swerte na paparating sa inyo. So, Ace of Cups, maraming biyaya ito. Maraming biyaya, maraming swerte, no? Maraming blessings ang dadating. So, these are, the Ace of Cups, these are blessings na mga bagay, sitwasyon, or tao na ipapadala sa iyo yung universe na ito yung ipapadala sa iyo ng universe na kung ano yung kailangan ninyo, no? Kaya yung promise ng Ace of Cups, whatever it is that you need, no, will be met. Kaya kung anong kailangan ninyo, yun ay ibibigay sa iyo. So, we have Ace of Pentacles, napakaganda. You know, it's Cancer, parang tama sabi ko kanina, siksik-liglig, umaapaw yung swerte ninyo. Kasi meron tayong dalawang aces, magkatabi pa sila, Ace of Cups at Ace of Pentacles. And kapag meron tayong dalawang aces sa reading, or even more than that pa na aces, ibig sabihin na merong mga remarkable moments, no, na talagang dadating, magyayari. Ito yung mga pangyayaring tawag dito, yung super duper ang epekto sa buhay ninyo, no? Ang laki ng epekto nito sa buhay ninyo at magagandang pangyayari ang mangyayari, no? There are remarkable events dito na mangyayari sa buhay ninyo. Maraming pagbabago magaganap, no, na talagang tatatak, no, sa buhay ninyo. So, Ace of Pentacles is a new beginning. At ito naman, since this is a Pentacle energy, this could be related to work, to your source of income, to money, to your finances. So, this is a time of abundance and prosperity. So, magkakaroon kayo dito talaga ng kaluwagan sa pera. Magkakaroon talaga kayo dito ng mga pagkakataong yumaman, no? Lalo na meron tayong Wheel of Fortune. Ito na yung simula Ito na yung simula ng pagpasok ng abundance and prosperity sa buhay ninyo. So, magsisimula ng pumasok ang kagaanan at kasaganaan, no, pagdating sa inyong pera. So, pwedeng meron ditong panalo, meron ditong pamana, meron ditong regalong pera, or pwedeng this is windfall of money as well, no? Pwedeng meron basta na lang dadating na pera sa inyo, kung saan manggagaling, ikaw lang ang tanging makakaalam niyan. Or pwedeng opportunities ito na pagkakaperahan, no? Makaganda. So, feeling ko meron talagang magre-regalo with the Knight of Cups, no? Meron magre-regalo sa inyo din ng pera. Meron magbibigay. And hindi lang yan, this is also a marriage proposal. Baka kung kayo ay nasa relasyon na, baka kayo ay makaka-receive na ngayon ng marriage proposal, no? Baka handa na yung person mo na pakasalan ka. Kaya, congrats, no? And good luck. This is an offer of love, no? Maaaring merong makikipag-date din sa inyo kung kayo ay single pa, no? Baka merong gustong magayain ka, no? On a date. So, good luck din sa iyo. We have Temperance as well. So, this is another balance energy. So, maaari, no, na talagang aligaga kayo, Cancer. Siguro lagi kayong busy. Lagi kayo maraming ginagawa. Kaya iniimbitahan kayo ngayon na ibalik ninyo yung balansa sa buhay ninyo para lahat ng areas of life ninyo ay mabigyan ninyo ng oras, panahon at atensyon para wala kayong ma-neglect, no? Kasi kapag meron tayong overlook, meron tayong nani-neglect, diyan pumapasok ang problema. Kasi hindi natin napapansin, hindi natin naaasikaso, diba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo, Hermit. Ayan. So, maybe you are seeking for healing. Maybe you are seeking for solitude. Maybe you are seeking for katahimikan o kapayapaan, no, sa dibdib ninyo, sa sarili ninyo. Kaya iniimbitahan kayo dito na mag-solitude kayo, put yourself in stillness so that makapag-isip kayo ng mabuti, so that makapag-muni-muni kayo, makapagnilay-nilay kayo, no, and you will be able to be enlightened. Kumbaga, malilinawan din ang inyong isipan. Okay? So, we also have Three of Swords, Leo, no? Some of you dumadaan siguro sa ngayon sa sama ng loob, ano? Some of you are in sorrow and grief.
meron kayo parang umiiyak, no, yung puso ninyo sa ngayon siguro. And for various reasons. Pwedeng naloko kayo, pwedeng na-betray kayo rito ng person ninyo or ng kung sino mang malapit sa puso ninyo, kaibigan or kamag-anak, no? Someone have betrayed you dito, someone have cheated on you, or kung ano pa man, no? Kaya siguro nalulungkot kayo. Pero nangyari na to hindi ito fresh, hindi ito bago. You know, ba't nangyari na to? Matagal na, wala nang fresh blood no? So talagang, para kung umiiyak-iyak pa rin kayo ngayon, naiiyak pa rin, nalulungkot pa rin kayo. Kasi hindi pa ninyo na-overcome ito, no? Paminsan-minsan naalala nyo pa, no? Yung samaan ng loob na dinulot sa iyo ng taong ito. Kaya parang mabigat pa rin sa loob ninyo. But, hindi ito recent. Matagal na to. Siguro lang minsan, katulad nito, nag-solitude kayo, mag-stillness kayo. So, siguro, sumasagi pa rin sa isip niyo, nararamdaman niyo pa rin yung sakit, naaalala niyo pa rin, kasi nga, ito, hindi pa ninyo to no-overcome. Hindi pa kayo, parang wala pa kayo doon sa healing process, no? Parang, even though matagal na to nangyari, pero, ramdam niyo pa rin ang sakit, no? So, what else? We have the Creator. This is a no card. Okay, Dio? So, baka meron kayo iniisip, no? At nagtatanong siguro kayo sa sarili ninyo or tinatanong ninyo sa universe kung ano man ang bagay na to na baka inihihingi ninyo ng sign. At the answer could be no, no? So, maaaring no ang sagot sa'yo. Pwede rin na, baka kayo yung merong pagsasabihan ng no, you know, baka may mga pag-uusap or transactions, negotiations na gagawin kayo with other people at baka kayo ay magsasabi ng no or pwede rin na yung kausap ninyo yung magsasabi ng no sa inyo. So, that is also possible. Okay? So, tingnan natin kung ano ba. We have the Emperor. Mayroong promotion dito. No? Kung sa trabaho ito related, pwede mapopromote kayo into manager, supervisor, you know, makakaupo na kayo sa position of authority, kumbaga, you know. At ngayon, kung sa ano nyo naman ito, kung sa buhay naman ninyo, personal na buhay, maaaring ito ay magsisimula kayo rito na pagtrabahuan, ayusin yung inyong stability. Kasi si Emperor is about stability. Lalo na pagdating sa trabaho, pagkukuhanan ng pera, yung mga ganon. So maybe you are going to start, to stabilize your life, no? Your source of income, yung ganon, no? So, good luck sa iyo dyan. Tingnan natin kung ano yung final message ninyo. Pwede na, baka magiging tatay na iba sa inyo rito. Maybe you are becoming a brand new dad, no? So, congrats. Ascension left. Prepare for rapid spiritual growth. Be ready for opportunities. So, maaari, no, na ito yung pagmumuni-munihan ninyo with the Hermit. Maaaring ito yung inyong pag-iisipan, pagmumuni-munihan, pagninilay-nilayan, no? So, maging handa kayo para sa pag-grow ng inyong spiritual life. Yung siguro ngayon you are going to be more aware, no, of your existence, bakit kayo nandito, 'di ba? Anong purpose niyo sa buhay, yung relationship niyo with God, yung mga ganun ba. So maaaring mas maraming oras kayo ngayon na gugugulin para sa pag-iisip, para sa mga bagay-bagay na 'yan. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo. Summer rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, we have the Fool. Wow, meron kayo sisimulang bagong ganap. No? You're going to start a new endeavor. A new trabaho, new relationship. Could be anything, no? This could be anything. Nasisimulan ninyong bagong ganap sa buhay. And this is something, no, na you are going to be very excited about kasi parang adventure ninyo ito You're going to take risk. Hindi ito yung bagay na dati super excited kayong gawin. Dati siguro, naiisip nyo na itong gawin pero natatakot kayo. Pero ngayon,
hindi na, no? Matatanggal na yung fear kasi mas ano ka na ngayon, yung parang you are confident, no? Na you are confident na mapagtatagumpayan mo to. You are confident na ito ay para sa iyo, kaya you are going to do anything and everything in your power, you know, para mangyari ito. Now you have ano na, yung parang sobrang malakas na ngayon ang loob mo at yung tiwala mo sa sarili nandyan, no? So, what else? The world, travel, no? So, pwede kasi si Fool, may travel din. Pwedeng mangingibang bansa kayo dyan. Pwedeng yung gagawin ninyo would be travel related or pwedeng nasa travel industry. So, pwedeng ganon. And the world also, definitely there is travel for some of you. No, may takal-takal na to na lagi may travel na energy sa inyo, no? So, siguro hanggang ngayon, hindi pa rin natutuloy, no, yung pagta-travel ninyo. But there are siguro opportunities talaga for you to travel. Kaya, hindi umaalas sa horizon ninyo yung travel energy. This is also accomplishment time, achievement time. Meron kayong mga tagumpay na makakamit sa ngayon. And kung ano may mga tagumpay na yan, that will be very rewarding for you. And this is also a time for completion, kaya you're going to be very proud of yourself. You deserve to celebrate this as well, no? Ano man ang na to, sitwasyon na to, no? Kaya go for it. Virgo, you know, go for it. Magsipag ka pa, magtiyaga ka pa kasi sa tagumpay mo na ito, you will be rewarded, no? Kaya mas marami kang inspiration, mas marami kang motivation na paghuhugutan sa ngayon para sa mga bagong dadating na oportunidad, no, sa iyo, mas dadami yung mas anong tawag dito, mas ka pa, mas masisipagin ka pa, and you're going to be more confident, no, and assertive kasi yun nga, marami kang pagtatagumpayan, diba? So, good luck sa'yo. We also have 9 of Swords. Nagkaka-anxiety kayo, nag-overthink kayo, nag-worry kayo. Virgo, you're working too much. So, sana i-transmute ninyo yung worries ninyo na to, yung anxiety ninyo to, i-transmute ninyo into something positive, okay? Excuse me po. Kapag merong pumapasok na negatibo sa isip ninyo, ipagdasal mo na yan, no? Ipagdasal mo agad para mawala, no, yung negativity. Pilitin mong palitan ito ng something positive, no? Or kaya ialay mo na lang yan, i-offer mo na lang sa Panginoon yung mga worries ninyo at anxiety ninyo, kasi 'di ba, that is negative energy. And lagi kong sinasabi, no, na kapag negatibong iniisip natin, nako, mag-a-attract lang tayo dyan ng negatibong pangyayari sa buhay, and we don't want that to happen, diba? Gusto lang natin ang lagi tayong safe, lagi tayong masaya, lagi tayong maganda as much as possible, magandang pangyayari sa buhay. Kaya alisin mo na yung worry mo na yan, ialay mo yan sa universe, okay? Ialay mo yan sa Panginoon ang worries mo para tulungan ka. Mag-pray ka na lang, no? Natulungan ka na maging maganda ang mga mangyayari, iligtas ka, ilayo ka sa mga kapahamakan and all negativity. So, wag na kayo mag-isip ng negatibo, okay? Wag ninyong entertainin ang negative thoughts, negative feelings, okay? Gawan ninyo ng paraan na transmute ninyo ito into something positive para ang ma-attract ninyo sa buhay ay positibo, okay? So, we have 4 of Pentacles, nagpa-iwan. So, this is the time also, siguro na kailangan mo na mag-save ng pera, okay? Manage your money wisely, manage your money better sa ngayon. So, ito, okay? Virgo, kailangan mong siguro magsimulang magtabi ng pera, alright? Ang iba sa inyo siguro, baka madalas hindi kayo nakakapag-save ng pera, no? Siguro madalas laging all out ang pera, no? So, baka kailangan ninyo na mag-budget ng mas maayos. Baka kailangan ninyo na magkaroon ng mas mabuting budget plan, no? Para kahit papaano makapagtabi kayo ng kahit magkano, diba? Para in the near future, magkaroon kayo ng perang mahuhugot, diba? We also have creative solutions. Think outside the box. Okay? View things from a higher perspective. Maybe now is the time na kailangan mong
kailangan mong sumubok ng mga bagong pamamaraan, bagong methodologies, or different way of approaching life, no? Or solving problems, yung ganon, no? So, think outside the box. No? Wag lang tayo doon sa magsettle sa kung ano lang yung nakasanayan. Baka maaari ngayon kailangan mo na maging creative ka, no? Sa pag-iisip ng kung ano man ang solusyon na dapat mong gawin sa problema. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ninyo Libra, we have 9 of Swords. Wow. So nag-overthink siguro kayo, or baka dito nag-worry kayo, nagkaka-anxiety na tuloy kayo, no? Kasi nag-aalala kayo marami kayong pinag-aalala. So pwede rin ang pinag-aalala ninyo hindi naman talaga problema pa, diba? Baka nag-anticipate lang kayo rito ng posible or maaaring maging problema, diba? So as much as possible, iwasan natin yon, kasi parang in a way we are, or you are self-prophesying, diba? So kung hindi pa naman yan existing na problema, wag ninyong isipin, no? Wag ninyong ilagay sa isip ninyo yan, kasi mas lalo lang ninyong ina-attract yan towards you. So mas maganda i-transmute ninyo yung worries ninyo na yan into something positive, no? Mag-isip kayo ng positibo, mag-isip kayo ng mabuti, ng maganda, diba? Kung kunyari meron kayong naiisip na posibleng maging problema, huwag nyo nang isipin yung problema. Ang isipin nyo na lang, kung kunyari dumating ang sitwasyon na gano'n, no, kung ano man yung ina-anticipate ninyo, ano ang gagawin ninyo, no? Solusyon agad ang isipin ninyo, para kung dumating din, no, yung ina-anticipate ninyong pangyayari, alam nyo na kung ano ang gagawin, or at least you have an idea of what might you're going to do, diba? Yung ganun na lang, para hindi ito yung problema ang mahahatak ninyo towards you. Okay? So what else? We have the Creator. This is a no card, no? So Libra, baka meron kayong iniisip, meron kayong tanong sa sarili ninyo, or baka meron kayong tinatanong sa universe, na maaring the answer is no. Okay? The answer is no. O pwede rin na may mga pakikipag-usap kayong gagawin with someone, at baka sasabihin mo sa kanya, I know, no? Or baka siya ang magsasabi sa iyo ng no. No? So, anything is possible. So, what else? We have 7 of Swords. Negativity, no? Ang mga energies na nandito sa inyo, kaya mag-iingat kayo dyan, Libra. Okay? 7 of Swords. Mayroon ditong siguro mga tao sa paligid ninyo, no, na nagbabantay kung kailan kayo mabudol, kung kailan kayo ma-scam, kayo sinungaling, no? Pwedeng meron ditong magsisinungaling sa inyo. Kaya pakiramdaman ninyong mabuti, gamitin ninyo yung inyong intuition, pakinggan ninyo intuition ninyo, gamitin ninyo yung lakas ng radar ninyo, palakasin ninyo yung radar ninyo, para nang sa gayon talagang maano ninyo, ma-figure out or ma-discover ninyo kung sino nagsisinungaling sa inyo. Okay? Kung sino yung balak or gustong manloko sa iyo. Okay? Kasi baka meron dito mga tao na meron tina-target na gustong makuha from you. So, ayan, ingat kayo. No? Be careful, be aware of what's happening around you. Maging mapagmatsyag kayo. Alright? Para hindi kayo mabiktima ng mga panlolokong ito or pagsisinungaling na ito. Final message ninyo, caring community, participate and belong, enrich your life. Ayan. So, siguro kailangan mo din ngayon na mag-socialize, no? And hindi lang ito basta socialization Parang meron ditong mga makukuha kayong aral, meron kayong makukuhang tip sa kanila, maaaring mas makakatulong din ito na maging maging tawag dito, magpabago din ang perspective ninyo sa buhay. Mas parang magkakaroon din kayo dito na magandang
makakakuha din kayo dito ng magandang impluensya from these people, yung ganun ba, no? Kaya ito yung magandang ito yung magandang puntahan or salihan, 'di ba? Yung alam mong these people are going to support you. Siguro this also are like-minded people, no? Kaya mas magkakaintindihan kayo. You will be on the same wavelength, no? Siguro kaya mas makikita ninyo ang suporta, mararamdaman ninyo yung suporta ng bawat isa, yung concern ng bawat isa, no? And also, parang kayo rito you belong in a community na very supportive of you, no? They welcome you sa kanilang grupo talaga. Parang mararamdaman mo dito yung sense of familyhood, sense of belongingness, kaya masaya ka din, no? Nakasama sila. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga mensahe ninyo. We have King of Wands. Ayan. So, King of Wands, this is about this is a person na very influential. He has a lot of wisdom in him. Marami siyang pinagdaanan sa buhay. Marami na siyang experiences in life. Kaya ang dami-dami na niyang wisdom and life lessons, no, na sinishare din niya sa iba. Hindi siya madamot, no, pagdating dyan sa mga ganyan. Hindi siya madamot. So maybe you are going to embody that energy sa ngayon, no, na King of Wands. At po pwedeng isa kang leader, di ba? Po pwedeng isa kang manager, supervisor sa inyong trabaho, or baka ikaw ay namumuno ng isang kumpanya, namumuno ng isang departamento, something like that. Or maybe you are a leader, no, sa isang institusyon. So, yan depende sa inyong sitwasyon. But also, ang iba sa inyo, negosyante din at the same time, or baka magkaka-career change ang iba sa inyo, no? At magiging from working from being an employee, working 9 to 5 job, baka kayo ay mag-shift na into business, no? Baka kayo ay magiging entrepreneur na. Kaya congrats and good luck din. 5 of Wands, baka sa trabaho may competition, no? Baka may competition kayo sa trabaho, lalo na kung ang sitwasyon ninyo ay kunyari bagong promote kayo or baka for promotion kayo, baka merong nangaaway sa iyo dito, nagpaparinig, ganun. Kasi baka ito yung ka-rival ninyo doon sa posisyon, no? So, yun, baka sa trabaho talaga to, no? May rivalry kayo, malakas ang competition ng mga tao sa inyo dito sa posisyon na maaaring ina-applyan din ninyo, no? Kaya maaaring magdebate, no? So, depensahan ninyo ang sarili ninyo. Kung alam ninyong may karapatan kayo, alam ninyong para sa iyo yan, kung ano man ang pinaglalaban ninyo, panindigan ninyo, okay? Huwag ninyong hayaan na habang-apakan kayo ng iba, diba? Kung alam niyo namang nasa tama kayo. So, temperance, patience, wow. So, siguro, Scorpio, magiging kayo, very patient, no? Siguro makikinig lang kayo, kahit pinagsasalitaan kayo, makikinig lang kayo, no? At yung parang papabiluhin mo muna yung tao. Sige, magsalita ka na magsalita, then I will explain myself after you, diba? At baka sa pag-i-explika mo, baka ito tawag dito, ma-realize ng mga taong ito, no, ang mga sinasabi nila sa iyo. Baka in the end sila yung mapahiya sa iyo, no? Kasi sobrang bait mo din no? Parang sige lang, salita kayo, no? In due time, pag ako naman ang pwede na magsalita, then ayan, baka mabibingi kayo sa maririnig ninyo at mahihiya sila, no? Parang gano'n na pipick up ko rito parang pauunahin mo lang sila. Sige, awayin ninyo ako ng awayin, magsalita kayo ng kung ano-ano, pero only me, no, knows kung ano ang totoo rito, diba? Bakit kayo ang na-promote, diba? At baka yun nga, baka masupal-pal sila in the end. Caring community, participate and belong, enrich your life. Ayan. So,
you're very lucky din, ano. So siguro talaga Scorpio, napaka mapagmahal din ninyo, napaka compassionate din ninyo, kasi 'di ba, like attracts like kung sinasabi yon. So kung ano yung kind of energy na nilalabas mo, yun din ang ibibigay sa iyo, yan ang babalik sa iyo. And you have that caring community around you. So siguro ganun ka din, you're also very caring towards other people. Siguro napakabait mo din, siguro napakalaki din ng puso mo, napakalaki ng pag-iintindi mo sa mga tao. Kaya you are also attracting the same thing, no? The same people, no? Na merong kagaya mo pag-uugali, 'di ba? At yung these are people that are like-minded, kumbaga, no? Mga katulad mo sila. Kaya kayo nagkakaintindihan, kaya sila very compassionate din towards you, kasi ganun ka din sa kanila. You are very supportive of each other. So ngayon, there is a sense of belongingness, there is a sense of familyhood, no, sa grupo ninyo rito. Kaya they also they are helping you, no, to be a better person din, kasi ganun ka din, nagko-contribute ka din sila for them to be better as well, no, better people. So good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Sag, pauna mensahe ninyo, Temperance, tsaka King of Wands. So, siguro sa ngayon, ang iba sa inyo, maybe, baka meron kayong mga iniindang pananakit ng katawan, may mga physical ailments na nilalabanan, pinapagamot, mga ganon. And maybe you are going to receive that healing, no, para sa katawan ninyo. Also, hindi lang katawan, maaaring nasasaktan din ang kalooban ninyo, maaaring meron din kayo mga emotional troubles, and also, maaaring yan din ay matanggap ninyo yung gamot dyan, no? Pwedeng matulungan kayo ng universe sa ngayon, no? Na may mga pangyayari sa buhay ninyo na maghihilom na, di ba? Yung mga sugat na yan sa puso ninyo, yung mga sama ng loob ninyo, kumbaga. And also, balance also will be back in your life siguro, no? Baka ngayon you will be guided, no? Kung paano ninyo ibabalik ang balanse, paano ninyo maaayos ang buhay ninyo, mas mapapaganda ninyo ngayon ang takbo ng buhay ninyo. So, kaya importante na lagi kayo makikinig, sa inyong intuition, kasi 'di ba, yung intuition natin, that is guidance from the divine universe, no? Kaya pakinggan ninyo ito para magabayan kayo. We have King of Wands as well, no? Sagittarius. King of Wands is siguro baka ang iba sa inyo nasa position of authority na, baka ang iba sa inyo isang manager na, isang supervisor, lead, mga gano'n, no? At kayo namumuno ng inyong grupo, namumuno ng isang kumpanya, namumuno ng isang institusyon, ng isang departamento sa trabaho, yung gano'n ba? Or pwede rin na pwede rin na kayo ay mapopromote pa lang kung wala pa kayo doon, no? Baka kayo ay mapopromote pa lang sa ngayon. So whatever the case may be, you have that leadership quality in you. You have that leadership prowess, kaya kayo ay pinipili, no, na mailagay sa posisyon of authority, because the people around you, they know, no, you can do it. They know that you can perform, no, the job of being a manager, of being a boss, no, or a supervisor. Kaya congratulations. So what else? We have Page of Swords, no? There's a lot of information coming your way. Marami kayong, siguro nagre-research kayo. Siguro there is something that you are curious about. Maaaring gusto pa ninyong mag-aral. Baka meron kayong mga gustong matutunan, madiskubre, na maaaring mag-improve din, ng sarili ninyo. Baka makakatulong ito para sa self-empowerment ninyo, or baka makakatulong ito sa pagdedesisyon ninyo kung meron man kayong mga bagay na kailangan pagdesisyonan, no? But definitely there are
information that you are gathering, and yan ay makukuha ninyo, marireceive ninyo sa ngayon, no? Pero mga tao na magbibigay sa iyo ng impormasyon, mag-feed sa inyo ng information, kumbaga, no? So good luck sa iyo. We have enlightenment, and look from the highest perspective, see the divine in everyone. Ayan, so enlightenment, no? You will be enlightened. Magkakaroon ng linaw ang isip ninyo. Maaaring merong bagay kayong naguguluhan, no? O pwede na meron kayong decision making na kinakaharap sa ngayon. Kaya nga kayo maraming impormasyon na ginagather sa ngayon, diba? To help you na maging kayo, to help you na maging tawag dito, to help you na matutunan ninyo or malaman ninyo ang mga impormasyon na to. So, yun, you will be enlightened. Malilinawan din ang iyong isipan. You'll be able to find the right thing to do. No? Kasi malilinawan na yung inyong magkakaroon na kayo ng direction dito kung at saan nga ba kayo papunta. Okay? So, good luck and thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, Capricorn, we have 5 of Wands. Pwedeng internal conflict ito or pwedeng conflict ito with another person sa trabaho. Pwedeng ganon. Pwede rin na sa magkakaibigan or pamilya, no? Maaaring nagkaroon kayo ng nag-clash, no? Yung mga opinion ninyo, nagka-clash yung mga plano ninyo, pwedeng ganon. And yun, baka nagkaroon kayo dito ng argument, no? So yun lang, ngayon parang kailangan ninyong mag-isip-isip muna, no? Step back from that situation, mag-isip-isip muna kayo para bumaba din yung tension, bumaba yung galit, yung mga ganon, at para na mas makapag-isip kayo na mabuti, and you'd be able to figure out kung anong nararapat ninyong gawin para na mas maging maayos, no, ang inyong pag-uusap, no, kapag bumalik na kayo muli sa table at para makapag-usap, ma-discuss kung ano man ang hindi ninyo napagkaintindihan. Yan, you are getting what you deserve. Okay? Kung ano yung pinaglalaban ninyo rito, siguro it will be served to you, no? It will be given to you, no? So siguro nasa tama ka talaga at yun ang inyong pinaglalaban, nasa rason ka at yun ang inyong pinaglalaban. So yun, balance will be back in your life. Alright? Mababalanse ang lahat, magiging maayos ang lahat. Kaya so pag-isipan ninyong mabuti ang gagawin ninyo. Alright? Prioritize kung ano ang dapat, kung ano yung importante, kung anong mahalaga, kung ano ang kailangan, no? Yun na napipick up ko dyan. So, what else? We have 8 of Wands. Ang daming news na paparating. Maraming balita, maraming oportunidad, no, ang papasok sa inyo rito. So, dapat handa lang kayo for anything, no? Kasi fast-moving energy ito. So, kung ano man ang mga dadating na impormasyon, ano man ang dadating na opportunity sa inyo, that might require you to take action right away. That might require you to look into it right away, no? So, kailangan kayo, mabilis yung pag-iisip, mabilis yung pagdedesisyon ninyo, at kailangan kayo rito. Kailangan physically, mentally, and emotionally fit and ready kayo for anything. Alright? So, ayan. Pwede rin na magta-travel ang iba sa inyo rito. Baka kayo may pupuntahan. No? Baka pwedeng international travel ito. Yun na napipick up ko. So, marami din magagandang balita, no, ang pwedeng dumating sa inyo rito. Mga balita siguro na baka hinihintay na ninyo, mga travel documents ninyo, baka ito na, dadating na, or baka meron na kayong mga updates regarding applications ninyo, or baka yung balitang ito pwedeng baka resulta na ito, magagandang resulta, positibong resulta ng mga test na ginawa ninyo, whether that is examination, mga
mga board exams, no, or mga examinations ng medical exams or whatever. So maybe, no, that is the good news coming your way. We have listened to your heart, awaken psychic abilities, and tune into the infinite. Capricorn, you're being called now, no, to awaken your psychic abilities. Kasi lahat naman tayo, we all have psychic abilities. Kaya lang ang iba, no, hindi pa masyadong aktibo, or yung sa iba, hindi, parang ayaw gamitin, or pwedeng ang iba naman, no, yung gamit na gamit, pwedeng ganon. Pero kasi sa inyo ngayon, you are being asked na to awaken your psychic abilities. It's about time na para gamitin ninyo yung spiritual gift ninyo na ito, so that you can help other people, so that you can serve other people, so that you can carry out, no, your mission or yung purpose ninyo sa buhay. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, we have the Lovers. Aquarius, maybe ang iba sa inyo is having a decision or thinking of a decision dito that is related to your relationships, no? Kasi maaari na baka may proposal ang iba sa inyo rito, no? Baka merong marriage proposal at yun ang pinag-iisipan ninyo, or baka merong pag-iisip kayo dito if you are ready na to settle down in marriage, or handa ka na bang magkaanak, handa ka na bang maging tatay or maging nanay. Pwedeng mga ganon ang iniisip ninyo sa ngayon or pagdidesisyonan. Possible din na baka kung single pa kayo, no, baka may naniligaw sa'yo. So baka yun din ang iniisip ninyo sa ngayon, no? Kung pagbibigyan nyo ba or papasok ka na ba sa relasyon, yung ganon, no? So, good luck sa iyo dyan. Three of Swords. Wow. So, for some of you dito, iba ang sitwasyon. Maaring kayo ay nagkaroon ng heartbreak. You're grieving. No? Possible din siguro dito na yung heartache and heartbreak na to is caused by your person. No? But of course, collective reading ito kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. So, just take as it resonates po. Pero, possible, no, na yung nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo, nakasakit ng inyong damdamin, kung may ganito kayong sitwasyon, could be someone you love, no? Could be karelasyon ninyo, no? Baka na-cheat kayo, na-betray kayo, na pagsinungalingan kayo rito, no? Pwedeng ganon. Meron din ako napipick up dito na baka ang iba sa inyo rito, maybe you have lost your loved one, you know, baka nawala, no? Nawala na yung, baka nag-passed on na on the other side yung loved one ninyo rito, no? Pwedeng ganon. Kaya matagal na to no? Matagal na tong heartache na to, pero bumabalik-balik, may tear pa rin dyan, kasi bumabalik-balik pa rin sa diwa ninyo, sa iisip ninyo, yung yung sitwasyon na alam mo yun, yung parang hindi pa ninyo ito na-overcome, hindi pa ninyo ito hindi pa kayo nakakapag-heal, no? Hindi pa siguro totally na na-overcome ninyo yung pain, no, sa nangyaring ito. Yun na napipick up with you for some of you. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. We have the strength. And so, lakas ng loob. Okay? Aquarius, makakaya ninyo yan. Always remember na walang problema na binibigay sa atin ng universe na hindi natin kayang i-handle. Hindi natin kayang solusyonan, or hindi natin kayang malagpasan. So, ask for help. Na lagi kayo magdadasal. Ask for help from the divine. Pray for your for inner strength and courage, kasi lahat naman tayo, innate naman sa atin yan, no, yung courage and inner strength. Kaya lang minsan hindi natin
parang pinapatulog lang natin sa sarili natin, 'di ba? Pero kung tutuusin, ano, kayang-kaya ninyo 'yan, no? Kayang-kaya ninyong buhayin yung strength and courage na 'yan, no? And makakaya mo 'yan, no? When you have that inner strength, 'di ba? Makakaya mong lagpasan ng mga problema. Kaya lang, yun talaga, no? Healing is a process. Healing is hindi mo yan makukuha overnight lang or sa ilang araw lang. Totoo, it's easy said than done, 'di ba? Pero kailangan din natin tulungan ang sarili natin para na makapag-move on tayo ng mas mabilis. 'Di ba? Acceptance. When you have that acceptance already sa puso ninyo, then mabilis na lang ang pag-heal. But yeah, honor your feelings. Kung ang nararamdaman ninyo, nasasaktan pa rin kayo, sige, ramdamin ninyo or i-feel ninyo yan para kapag ready na kayo, kasi one day marirealize nyo na din yan, ano, na it's time to move on na. But now siguro hindi pa kayo nandoon sa point na yon. So honor your feelings. Kung gusto pa ninyong umiyak kayo, iiyak ninyo para mawala na lahat, no, ng nagpapabigat or nagpapahirap sa dibdib ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap final message ninyo. Soul satisfaction. Honor your uniqueness. Do what makes you feel good. Okay? So, follow your bliss. Kung anong makakapagpasaya sa'yo, kung ano yung nakakagaan ng inyong dibdib, ng inyong pakiramdam, nakakapagpasaya, yun ang gawin ninyo. Yun ang i-embrace ninyo. Okay? Make your soul happy. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, we have 3 of Swords, Pisces. Umiiyak si Pisces. You're grieving. No, you're feeling sorrow, heartbreak, heartache, masamaan loob, no? Parang nadismaya kayo rito sa naging nangyari sa buhay ninyo. Pwedeng meron ditong samaan ng loob na naidulot ang kung sino man sa inyo. Pwedeng nasaktan kayo dito ng mahal ninyo sa buhay, no? Or nasaktan kayo ng someone na you have an emotional attachment to, you know, kasi pwedeng best friend din ninyo, nakasakit ng damdamin ninyo, or person ninyo, jowa ninyo, asawa, pwedeng kamag-anak, no, pwedeng kapamilya, no, so it could be anyone, but nasaktan kayo ng bonggang-bongga ng taong ito, at nasaktan kayo ng tagus-buto, 'di ba? Tagus-puso, kasi syempre hindi ninyo siguro inasahan na magagawa ng taong ito yung kung ano man ang ginawa niya sa iyo. Kung pwedeng gano'n, no? Meron din ako napipick up dito na maybe there is someone very close to your heart, or there is someone na baka mahalin niyo sa buhay, or baka talagang loved one ninyo na maybe nag-passed on the other side. Baka you have lost that person, no, in death. Pwedeng ganon. Kaya hanggang ngayon, baka hindi pa ninyo na tatanggap, no? Hindi pa nagsisink in sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, na wala na yung tao ngayon, no? Kaya ang iba sa inyo siguro, no, you're still grieving, you're still crying. So, just honor your feelings. Malalagpasan mo din yan, no? Lilipas din yan, no? When there is acceptance sa puso ninyo, pag nag-sink in na to sa buhay, sa puso ninyo, sa isip ninyo, then you will be able to move on with your life. Pero siguro hanggang ngayon fresh pa rin sa dibdib ninyo, hindi pa rin ninyo na-overcome ito. Kaya just honor your feelings, you know? Kung gusto pa ninyong umiyak, iiyak ninyo yan para na sa gayon ma-release ninyo lahat ng pain, no, na nararamdaman ninyo. I have 8 of Wands. 8 of Wands is a fast-moving energy. You know, maaari, no, na yung pag-heal ninyo from this pain, no, will be faster from here on. Pwedeng magiging mabilis na yung pag-heal ninyo, diba? Si 8 of Wands, pwedeng may travel din dito, no? Ang iba sa inyo, Pisces, maybe you're going to go somewhere, o pwedeng international travel ito,
Pwede rin naman na domestic, pwedeng hindi, no? Pwedeng malayo-layo talaga. So, depende sa inyong sitwasyon. But, there is a travel opportunity for some of you rito. Kaya, good luck sa'yo. At mag-iingat kayo. And of course, have fun, no? Have fun sa inyong pagbabiyahe. There are good news coming your way as well. Mayroong mga magagandang balita na marireceive kayo. That could be regarding sa mga siguro kung nag-apply kayo kunyari ng trabaho, baka matanggap na kayo, baka ma-interview na kayo, or baka ito yung mga examinations na tinake ninyo, baka makukuha nyo na yung resulta, baka nakapasa kayo, or whatever, no? Na magandang balita na maaaring ina-expect ninyo and that might come na talaga, no? Kaya good luck sa'yo. Opportunities, no? Mabilis din napapasok dito mga oportunidad, no? Sa buhay ninyo. So good luck sa'yo. Stability, maaaring yan ang pagtatrabahuan ninyo sa ngayon, maaaring yan ang pagsisikapan ninyo. You are going to work hard on establishing siguro kung ano man ang mahalaga sa buhay ninyo, katulad na lamang ng pamilya, relationship, pera, trabaho, career, negosyo. So maybe you are going to work extra hard, no, to establish that things or areas of life ninyo sa ngayon, no? Kaya good luck sa'yo. Baka meron din ditong promotion, no? Baka mapopromote kayo into a leadership role. Kaya good luck and congrats. Caring community, participate and belong, enrich your life. So, maganda rito kasi there is a sense of belongingness, there is a sense of familyhood sa grupong ito na kinabibilangan ninyo. So siguro iniimbitahan din kayo ng mga taong ito, no, na mag-join sa kanila or maki-celebrate ka sa kanila or mag-join ka sa kung anong ginagawa nila. Also para matulungan ka ma-divert yung attention mo, no, or matulungan kang mag-heal, no, sa pinagdadaanan mong mabigat sa ngayon. Kaya you have a community of people around you that are very supportive of you. Maaaring iniimbitahan ka na sumama sa kanila, mag-spend time ka ng kahit konting oras with them para alam mo yun, maiba naman yung mga nakakausap mo, ma-divert yung attention mo, yung ganon. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Namaste.